nagkatapat noong eleksyon 2010 sa syudad ng San Juan, muling magkakatapat ngayong eleksyon 2013. Sina incumbent Mayor Gia Gomez, Alton Glenn Angeles at Eduardo San Pascual. Kanya-kanya silang pagbibida ng magagawa nila para sa syudad, kasabay ng patutsadahan. Live mula sa San Juan City, may report si Sherry Ann Torres. Sherry Ann? Yes, Jessica, bago yan, sa mga oras na ito ay kakasimula pa lamang ng campaign activities dito ng United Nationalist Alliance. At ito nga ay kinatatampukan ng mga senatorial candidates nila. Katatapos lang din, Jessica, ng campaign sortie naman, ng rally naman ng Partido Magdiwag na pinangungunahan nga nitong si re-electionist Mayor Gia Gomez. At dito nga nabanggit din ang kanyang pangangampanya laban naman o para naman sa pagpatuloy ng kanyang ikalawang termino para ngayon simula ngayong eleksyon 2030. Tumatakbo sa ikalawang termino niya bilang San Juan Mayor si Gia Gomez, dating aktres, ina ni San Juan Congressman JV Ejercito at kilalang malapit sa puso ni dating Pangulo Joseph Estrada. It's a joy to serve. Housing ang aking centerpiece project. I would like to have an in-city housing for our people. And I hope, I dream big, okay? Let us dream big. Makakabakbakan muli ni Gomez ang mga negosyanteng sina Eduardo Doy San Pascual Jr. at Alton Glenn Angeles. Ang lolo't ama ni Angeles, kapwa raw nagsilbi sa San Juan at gusto raw niyang ituloy ang magandang nasimulan ng kanyang mga ninuno. I go for transparency. Isipin mo, city kami, wala kaming sariling palengke na matatawag. Privatize ang sementeryo namin. Kilala naman si San Pascual sa kanyang pamayanan sa San Juan. I started my career as a political servant when I joined Kiwanis International. As an NGO, sabi ko pwede ko na pong implement yun dito sa San Juan. Sabi ni San Pascual, siya ang official candidate ng Liberal Party sa San Juan. Pero pinabulaanan nito ni Congressman Miro Kimbo, tagapagsalita ng Team Pinoy. Wala raw sinusuportahang kandidato para sa kahit anong posisyon sa San Juan ng LP. Sa pag-iikot namin, wala kaming nakita ni isang poster o tarpaulin ni na San Pascual at Angeles. Kulang daw kasi sila sa pondo. Gayunman, ibinida nila ang alam nilang bentahe nila. Alam niyo po kung anong pagkatao ko. Alam niyo po nang magmula sa aking ninuno, sa aking ama, kung ano po ang ginawa sa San Juan. Malawak po ang immoralidad dito sa San Juan. At sila na po rin na nagsasabi nun, may immoralidad dito. Pero ang korupsyon po ay nanggagaling sa moralidad. Ang talagang plataforma ko po, hindi na po tayo lalayo sa 10 utos ng Diyos. Unahin ko na po yung bawal makiapid. Dahil yan po ang unang-unang source ng korupsyon. Sir, parang patama yata. Wala po, hindi po ako. Wala po akong ibig sabihin doon. Sabi nila 10 commandments sila, di ba? Ibig sabihin, they're quoting the Bible, di ba? So I will quote also the Bible. Who us without no sin will cast the first stone. Jessica, sumagot din kanina itong si dating Pangulong Joseph Estrada na kilala nga na malapit sa puso nitong si Mayor Gia Gomez. Ang sabi niya, yun daw mga issue na ibinabato dito sa Mayora ng San Juan ay beside the point. Dapat daw ang pag-usapan dito ay kung ano yung nagagawa na nakaupo sa pwesto at kung ano pa yung magagawa pa para sa mga taga rito sa San Juan. Jessica? Okay, pero Sherry Ann, nagkatapat na sila nung election 2010, no? Magkakatapat uli sila ngayong 2013. Gayong, sabi mo nga, wala isang poster itong parehong kandidato si Angeles at si San Pascual. Tama ba? Oo, tama ka doon, Jessica. Alam mo, isa lang yung binibigay nilang punto. Naniniwala daw kasi sila na maliban sa mas malinis yung mangyayaring eleksyon ngayong taong ito dahil nga sa tayo ay computerized na yung eleksyon natin. Ang paniwala rin daw nila, unti-unti tumatalino yung mga botante ng San Juan. At ang sabi nga nila, hanggat wala daw ibang lumalaban dito kay Mayor Gia Gomez, kailangan daw nila na tumakbo para magkaroon daw ng alternative candidate para sa mga botante. Jessica? Sa palagay mo, bakit iniwasan ng Liberal Party na mag-field ng candidate dyan sa San Juan? Out of courtesy kay sa mga Estrada? O di ba parang baliktad ito, hindi ito zona libre. Parang talagang walang kandidato at all ang
ang koalisyon ng Liberal Party? Oo, Jessica, kanina kausap natin over the phone itong si Congressman Miro Kimbo at nakapagsalita ng Team Pinoy. Ang tanging sinabi lamang niya sa atin kung bakit hindi daw sila nag-issue ng Certificate of Nomination dito ay dahil meron naman daw umiiral na alliance naman sa Nationalist People's Coalition pagdating dito sa local level. Tinanong ko siya kung wala bang mga kandidato na nakapasa doon sa standard na pinatutupad ng Team Pinoy o ng administration party. Ang sabi lang ni Congressman Kimbo, yun daw kasi ang desisyon ng kanilang partido at yun daw ang kanilang pinaiiral ngayon. Okay, maraming salamat, Sherry Ann Torres.